malinaw na yung light, nagiging mukha niya talaga, na nakasmile. You know, mukha ng lady, na dalaga, ganun, with long hair, and laging very gentle. And I'm sure, matatawa lang kayo pag sinabi ko to, kasi wala pa naman ako nakikitang face on earth. Pero I just know na wala talaga siyang kamukha dito sa atin, sa world. When people ask me nga po na, blind ka. Tapos, dati po, di ba, nagda-dialysis ka pa, 10 years old. You should be going to school, you should be enjoying life, and playing, and having fun, and now this. And so, that's when Father Jerry explained, sabi niya, don't laugh. Sabi niya, don't laugh. What's happening is, I think Fatima has been gifted with the gift of healing. Sabi namin, paano po yun? Ba't po sila natumba? Sabi namin, and in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we thank you po for this moment. We thank you that you are allowing us to hear your message, to feel your love, and to commune with one another so that we may connect, Lord Jesus, as you want us to. Because we are brothers and sisters, Lord, one in you and with you, in our prayer and in our mission and in our service. Lord, we pray for you to please bless this interview we're about to do, Lord Jesus. Bless our lips, our minds, and our hearts, so that everything that we will be saying, Lord Jesus, and thinking and doing may only be for your glory. And Lord, syempre po sa lahat ng manonood at makikinig po sa amin ni Brother Adrian ngayon, please, Lord Jesus, speak to them. Sa lahat po ng kanilang maririnig na mensahe, at ngayon po, nasaan man po sila, anuman ang kanilang pinagdaraanan, please, Lord Jesus, let their hearts be opened so that they may hear your voice and they may feel your love and that they may see your face. Come to us, Holy Spirit, we need you. We are but your instruments. Please guide us, be our teacher, be our everything at this very moment. Amen. Take control of all our beings, Lord Jesus, as we conduct this interview. And we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, dear Mother Mary. In Jesus' name, amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, welcome, Sister Fatima Victa Soriano sa ating Storyang Katoliko, and it is an honor na mag-guest ka sa aming program ngayon, and we are so blessed and grateful for you. Thank you. Maraming salamat, Sis Fatima. Ay, maraming salamat din po, Brother Adrian, for inviting me po na ngayon ay makadaupang palad kayo dito po sa inyong channel. And salamat din po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayon. Ako, it's such a blessing to be speaking with you po ngayon. Sis Fatima, parang nakita ko kasi I am part also ng The Feast. Parang recently lang no, nakita-kita kayo nila Brother Bo, Brother Arun, yung Terigno 5. Opo, nila Brother Bo, nila Brother Adrian. Siguro po kailan nung ding 2019 when they came here, we nagkita po kami dito nila Brother Bo. And then when they had the breakthrough concert po last year, yun po nagkasama-sama po ulit kami na nagkaroon po ng talk si Brother Bo, kami naman po ng the rest of the preachers, ang K5 ay syempre po kumanta, and we had so much fun together po. So praise God for that. Yes, nakita ko nga na yes ka nila doon. Yes, opo. Sis Fatima, sa ating mga viewers na parang first time ka nila nakita ngayon, sino ba hindi nakakilala kay Sis Fatima, di ba? Pero sa ating mga viewers na kung ngayon ka lang nakita, pwede ka ba mag-share ng background about yourself? Sino nga ba si Sis Fatima? Well, ako po ay mula originally from Kawit, Cavite. Pinanganak po ako na ako po hindi nakakita. Caviteña. Yes, opo, Caviteña. Pure Caviteña, brother. Yes. Tagalog na Tagalog. So, opo, I was born blind po. Sabi po ng mga doctor, it's because my retinas were not fully developed. So, yun po, nung pong April 2003, nagkaroon po ako ng end-stage kidney failure na sa awa po ng Diyos, matagal na pong gumaling dahil po sa kidney transplant. Pero it was during that time po, nung ako'y nagda-dialysis, na nakilala ko po si Father Jerry Orbos through his radio program, Hello Father. Opo.
So marami po siguro doon po naririnig yung ating boses dati. Yun po, the rest is history, sabi nga nila, kasi naisasama na po ako ni Father Jerry dati sa kanyang mga TV masses, sa kanyang mga missions, sa fundraising concerts or recollections. So yun po, doon po nagsimula ang ating mission. Thank the Lord that ayun, kahit ngayon po nandito man kami sa California, tuloy pa rin ang ating pagsaserve. Kaya pala palagi ka kasama ni Father Jerry because of that. Doon pala nagsimula lahat yun. Ay, opo. So, doon po talaga, yes. So, paano kayo kakilala ni Father Jerry Orbos? Through doon po sa radio program niya nung sa Hello Father, yun pong title ng program niya, sa Radio Veritas noon po. Kasi nagda-dialysis po ako noon, and after we prayed the rosary with my family po, yung isa kong auntie, kasi regular listener siya ni Father Jerry, sabi niya, okay. Opo, sabi niya, pagka tumawag, gusto niyo tumawag kay Father Jerry Orbos sa radio program niya, kasi pwede kayong mag-prayer request doon. Hindi sabi namin, okay, maybe gawin namin, gano'n. Mga bandang 9:00 ho ng gabi, nung simula na nung radio program niya, naisipan nga namin, nga, sige, tawag tayo. So, denial po ni ma'am ko yung phone. Nakakonect agad kami. And so, I was put on the air. Nakausap ko po si Father Jerry. And then, nangamusta siya. Sabi niya, Fatima, bata ka. Di ka ba nagsuschool? Gising ka pa. Sabi niya gano'n. 9:30 na. Sabi ko, ay, Father, opo, kasi mamaya magda-dialysis pa po ako. Sabi niya, dialysis? Bakit kayo magda-dialysis? Ganyan. Sabi ko, kasi po may end-stage renal failure po ako. Yung dialysis ko po ay 5 times a day. Tapos sabi niya nagulat siguro siya. Sabi niya, a day? Maybe you mean a week. Maybe you mean 1 linggo, 5 beses. Sabi ko, hindi, Father, 1 araw po talaga, 5 beses. Wow. Oo. Yes. And sabi niya po, ay, ganun ba? Oo, Fatima, sana magkita tayo one day. Ako namang siguro po noon, dahil ako'y 10 years old lang, I was siguro literal pa nung time na yun. Sabi niya, sana magkita tayo. Tandang-tanda ko, ang sabi ko sa kanya, Father, paano po tayo magkikita? Blind po ako. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, di ba, basta mag-meet tayo. And true enough, the following week, we got to meet him. And yun po, doon na nagsimula pong lahat, yung ating mission din. Through Father Jerry, God really kick-started the journey, so to speak. Wow, the two inspiring person that I know. Amen, opo. Gusto ko malaman, Fatima, kasi di ba sa bata, ay sabi mo 10 years old nung that time. So paano mo inaharap yung mga pagsubok na yan sa murang edad? Alam niyo po, through prayer lang talaga. Kasi, and syempre yung love, no? Yung love and yung support ng family, napakalaking bagay po nun. Pero together, kasi syempre hindi po rin yung naging madali, especially for my parents. In all aspects, di ba? Financially, emotionally, spiritually, lahat yun. Nakaka-drain. Ay, talaga, opo. Every day, you're gonna worry how you're gonna get by again with this dialysis. Di ba? Pero God truly provided. God really sent people and resources for us. And yun po, anytime merong konting hurdle, siguro sa money, or siguro ako'y in pain, bilang sa, yun nga pong medyo konting pinagdaraanan sa dialysis, kung minsan may infection man or whatever it might be, we just pray together po. Talagang dasal. Yung sinurrender lang talaga namin lahat kay Lord. And alam nyo, luma na tong saying na to, pero ito talaga yung pinanghahawakan po namin hanggang ngayon yung habang may buhay, may pag-asa. Wow, talagang, amen. Yes, di ba po? Kahit na magtunog cliche na ako, pero yun talagang lagi kong inuulit-ulit when I tell my story to people. Kasi po, that's what we held on to. Just the hope that lies in God. Pero may mga moment ba na tinanong mo si Lord why ganun yung naging sitwasyon mo? May mga ganun moment ba ng buhay mo? Alam niyo po, you would think, di ba, na dapat meron. Like, when people ask me nga po na, blind ka. Tapos, dati po, di ba, nagda-dialysis ka pa, 10 years old. You should be going to school, you should be enjoying life and playing and having fun. And now this,
Pero surprisingly, walang ganung moment na dumating. Hindi ko rin alam kung bakit, pero I just know that pag nagdasal ako, andyan lang si God, makikinig, and all will be alright again. Yun lang, that He will make everything alright. Yun lang po talaga yung truth na alam ko nung time na yun din, na pinangawakan ko pa rin naman hanggang ngayon na, I don't know, hindi ko po alam bakit hindi ako nagtanong, pero there's just this certainty that we were gonna get through what we were going through. Pero curious ako, Fatima, may moment ba sa buhay mo parang nag-doubt ka? Paano yung perspective sa buhay, masayahin? May mga moment ba sa buhay na dumaan ka rin ba sa depression, or may ganyan bang moment, or spiritual dryness? I've always heard a lot about yung spiritual dryness, when the well runs dry, when there's just this desert in you. And I can't imagine what that must feel like. And I feel for people po talaga na nagdaraan doon. And I've met with people na nagdaraan doon, and I've always wanted to just pray with them and pray for them. Pero ako po personally, hindi ko po, I think hindi ko po siya napagdaanan naman. Again, hindi ko po alam kung bakit, at hindi ko po yun sinasabi to say that I'm perfectly, always happy all the time, or na ako sobrang maalam na sa aking faith or rooted. That's not it at all, di ba? We're all works in progress here. Even myself, and even you, and even, all the people who are watching us. Pero hindi ko po, yung depression, hindi ko siya napagdaanan. Yung parang wala na lang, ganun. Na parang you can't seem to just feel God. Hindi ko naman po siya napagdaanan. But again, yung mga taong nagdaraan doon, it's perfectly normal. Lalo na pag nagdaraan ka po sa pagsubok, diba? Lalo na ng pandemic. Kung mapagdaanan mo yung disyerto na yun. And it's okay, kasi malalampasan mo rin siya. Hindi siya kasalanan na kung minsan nagtanong ka, nagduda ka ng konti. Kasi yun nga ang gusto ni Lord, diba? Kakausapin mo siya. Yung talagang mag-i-engage ka sa Kanya. And sometimes, yung boses niya, mas maririnig mo pa nga dun sa desyertong yun, dun sa where there's this emptiness. Diba? Kasi everything else gets removed and all you have is yourself and Him. It's just the two of you, and there He gets to really purify you, and you get to really listen to what He has to tell you. Speaking of presence ni Lord, may moment ba na naramdam mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Every day po siguro, pero naramdaman ko talaga yan ng higit. Nung pong unang kidney transplant ko, I just heard the story po afterwards. Kasi noon lang sinabi sa amin ng doctor na yung pong, di ba, syempre pag i-operate yung sa kidney, pag ilalagay, kailangan ikaw at saka yung donor mo, bukod sa syempre perfectly matched halos kayo, or good match siya sa'yo, ganun, kailangan yung veins and arteries mo, yung talagang parehas na size. Kundi, paano ma-i-connect sa'yo yung organ at all. Hindi ko po alam yung medical, nito, ins and outs, pero yun yung narinig ko dati. And, ang worry po pala nung doctor, and they never told us this, kasi nga baka mag-alala rin kami. Sinabi na lang po nila sa amin when tapos na, palabas na kami ng hospital. Yes. Sabi po nila, alam nyo ba, nag-aalala kami na hindi magmamatch yung veins and arteries ng donor kay Fatima. Kasi I was 10 years old po, mag-11 at that time. My donor was in his 30s. So, paano yun? Paano magmamatch yun? Pero sabi daw po nung doctors ko, sabi, instrument lang naman tayo, basta gawin natin kung ano yung trabaho natin. Kung ano yung binigay sa atin, Lord. Let's just do it. Pag open up po nila, talagang yung veins and arteries ko, parehong-pareho nung size nung sa donor. Wow! Kaya walang problema, naipasok sa kidney. Opo. So we really believe that was God's hand, really. And bro, hindi lang po talaga yan. Napakarami pang storya, pero mauubos ang natin kapag inisa-isa natin yung every single time na parang magic na ipaparamdam ni Lord na siya yung gumagalaw sa buhay mo. Talagang yung hahanga ka lang talaga na, wow, ang galing ni Lord. Ganun niya ako kamahal, ganun siya kabuti. Opo. Pero mas specific na talagang naramdaman mo siya? I mean, intangible things na parang you feel God's presence in your life?
you are in this moment na meron bang parang specific na talaga natandaan mo? Intangible things? You said in things that you can Yung parang, feel? Opo. Yeah, you feel yung may ganyang pangyayari. I wanna say, hindi ko po, wala akong ma-pinpoint na ganung experience sa ngayon. Pero siguro when I touch things that I like, when I hear a song that's, you know, my favorite lifting me up, when I'm with my family or a group of friends that I truly love and admire and adore, yun yung nararamdaman ko yung grasya ng Diyos pag ganun pong mga moment na binibigay niya sa akin to, nandito siguro siya. And of course, when we pray, di ba po, parang when we pray, especially ako when I pray to Mama Mary for her intercession, when I see her light, I just know that the Lord is there. Talagang unfailingly nandun siya. Wow. Yeah. And speaking of music, Fatima, I'm sure napakahalaga sa'yo ng musika. So, paano to, di ba? So, paano to naging daan para mas mapalipit ka sa Diyos at sa yung about music? Since maliit pa po ako, mahilig na po talaga ako kumanta. Kahit siguro nung time na yun, hindi pa super, wala pang hilig masyado sa akin yung kanta. Ngayon na lang, nung na-meet ko po si Father Jerry, he asked me what I wanted, what my dream was. And I said, Father, gusto ko po maging singer. And siguro ilang years din yung lumipas po. Tapos sabi niya, alam mo, dream mong maging singer, why don't we try to make that happen? And then he wrote some songs po for me to sing. Nakagawa po kami ng CD together. And then dun po nag-start. Dun na nag-start yun, opo, na, you know, isang CD, then nagkaroon ng another one. And then hanggang sa ako na rin po, awa ng Diyos, by His grace, binigyan na rin po ako ng mga songs na ako na po yung nakakagawa. And then, yun po, nailalabas natin siya, nakakanta natin siya pagka na-invite po tayo. And hopefully, they're inspiring too when they hear the songs. Sobra. They're being inspired. Opo. And yun, dun po nag-start. Talagang hilig ko po ang kumanta. And every day, nagpapasalamat po kay Lord that He gave me my voice. Because that's not for me. Hindi sa akin yun sa kanya yun at saka sa lahat po ng makakarinig nun. Kasi ano naman yung ako lang yung makakarinig nun ng sarili kong boses, di ba? Boring naman nun. Di ba sabi nga po, we're gifted to give. So that's what we're gonna do. Opo. Yes. Ang maganda kasi, di ba, parang pag narinig na yung boses mo, Sis Fatima, hindi lang sila nagagandaan, pero yung nakakaramdam sila ng consolation, kumbaga parang they feel the presence of the Holy Spirit. Parang, I mean, it's a form of prayer actually, no? Oh, it is. Nagagawa nila yun. I truly believe that po. That song is a high form of prayer. I don't know if it's the highest form. Yes. Some might disagree with me if I say that, but to me it is because parang nadadoble because you're singing with your heart. And with all that you are. Ang dami mong ginagamit di ba? Boses mo, yung mga labi mo, yung isip mo, and syempre yung puso mo. Kaya, yun po ang hope. I can only hope that every time I open my mouth to sing or even speak, that even just a handful of people or two or even one who's feeling down or depressed or who stopped having faith for one reason or another, who no longer could feel God in their life, for one reason or another, na pag kumanta po ako or nagsalita ako, hopefully, naririnig ulit nila ang tinig ng Diyos at saka yung presensya niya nararamdaman nila ulit. Yes, amen. That's why yung katulad nga kay sa program ni Ted Pailo, no? Everyday, talaga ikaw yung naririnig nila tuwing morning. Talaga kakaroon sila ng kumbaga, consolation and peace, di ba? Sa mga nakikinig sa radyo. Oh, po, praise God for that. Yeah, dati po, every Monday yun, talagang wherever we are, talaga pong tuloy, kailangan makapagdasal tayo sa program ni Tito Ted. Kasi Monday po umpisahan mo yung buong linggo mo, di ba? You have to start it in the best note possible. Kundi yung buong linggo parang magsa-snowball na yun na. Tapos, Lunes pa. Can you imagine? We're not fans of Monday kasi na naman, stress na naman. If you start your week with a prayer,
Ay, ang sarap-sarap. Parang sobrang powerful mo na kasi nasa yung power ni God. Parang, okay, let's do this. I can do this. I have the power and the strength of God in me. I can face whatever life has to offer. Yes. At nakwento mo din kanina, di ba, sabi mo na basta tatawagan ka niya kahit nasan kayo, tapos hahanap kayo ng tahimik na lugar, no? Ay, opo, bro. I'm telling you, no exaggeration. Kahit nasa birthday party kami, nahahanap kami, yung cellphone namin, tapos hahanap kami ng quiet na lugar, kahit kwarto pa yan, or even a closet, or banyo. I'm telling you, para po makapag-pray talaga. Sasabihin namin, ako, bahala na kung marinig niya yung party or hindi, basta magdadasal tayo. Kasi marami tayong sasamahang magdasal ngayong Lunes. Opo. Speaking of that, Sis Fatima, sino yung pinaka nagbibigay sa'yo ng inspirasyon at bakit? You mean po sa, like, kunwari family, ganun po? Yeah, or someone. Ganyan. Siyempre po, family ko po. And syempre si Father Jerry Orbos. Talagang I've looked up to him ever since I met him. Like, he doesn't just, talk the talk eh. Talagang he walks the walk. Yung hino-homily niya, he lives that. I've witnessed it dahil ilang taon po namin siyang nakasama at nakakasama sa mission. So yun po yung napaka holy. Di ba bro, pag sinabi mong holy, parang papasok sa isip mo, religious, ganon, simba ng simba. But I've learned that it's more than that. Pag sinasabi sa'yo ng tao na, oh, you're so religious, ganon. Parang, yun lang ba yun? Parang it sounds so external to me. Yeah. Pero yung kay Father Jerry, I've learned that there's so much more to that. In the way you speak with people, in the way you treat them, and the way you handle, adversity. That says a lot. Yun yung holiness that I can only aspire to achieve talaga in my everyday life. Yung ganong klaseng kabanalan nga, ika nga nila. Si Father Jerry, hindi niya na kailangan sumigaw or para magsalita. I mean, he just, yung soft voice niya talagang namumove ka eh. Exactly Grabe po. impact eh, di ba? Yeah, mas namumove ka pa nga. Di ba if anything dun sa ganung bilang, wala lang, napaka-gentle, pero wow, gentle, nung sinasabi niya. Opo, di ba? Yung iba nga, maanto ka kung gano'n, di ba? Opo, di ba? And he doesn't get technical with you. He doesn't get too highfalutin na gagamit ng mga salita na malalalim, na yes, oh my gosh, ano ba yun? Hindi, di ba? Maririnig yun, napakasimpleng mga storya, mga joke, mga kwento, pero may ano sa puso. Talaga pong tumatatak sa puso. Yes, may tama talaga. Opo. So, once in a while talagang until now ay nag-uusap pa rin ni Father Jerry, no? Talaga may connection. Oh, definitely po. We thank the Lord na tuloy pa rin po talaga yung yung aming yung talagang connection that we have in our lives and we're in His. Kasi po, yung mission is more than that. We've also built, syempre, a friendship through the years. And yun po, it's always a blessing na makasama siya sa mission. Kahit dito po, sa Amerika, when he visits, ang sarap makita na yung mga tao, inaabangan yung sasabihin ni Father Jerry. It's so great to witness. Kasi po, that's God, speaking right there. It's His hand, His power working when we do those kinds of masses or missions. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang pagdadasal sa buhay, especially kung may pinagdadaan ng mga problema? Alam niyo po, napakahalaga kasi I can't emphasize it enough. Of course, narinig naman natin yung saying na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So correct. We will work as much as we can. Of course. Pero as we work hard, we also have to pray hard. Yung mga kaya natin i-control, yes, pagtatrabahuhan natin yun, pagsisikapan talaga natin. Pero pag wala na tayong magawa, siguro kahit habang may nagagawa pa tayo, samahan na natin ng dasal. Si God na rin ang bahala dun na tumulong sa atin. And I just want to emphasize that to me, there is no wrong way to pray. Like, paggising mo sa umaga, even as you brush your teeth, you wash your face, you can pray. You're praying in your heart.
yung ginagawa mo, kumakain ka, natatrabaho ka, kung inaalay mo yun sa Panginoon, that's a prayer. Your life can be a prayer. Someone just told me this recently and I definitely agree. Yung buhay mo, pwedeng maging panalangin, pag-aalay mo sa Diyos. Amen. Yun ang sisikapan mong gawin. Yeah, and yun po ang talagang pinaniwalaan ko. Kasi, di ba ang dasal naman ay ating conversation with God. Yung kung paano mo kakausapin yung nanay mo, tatay mo. Ganun yun, heart to heart. Talagang no secrets. You speak to Him, you talk to Him, but you also listen to Him. It's a two-way street. Curious ako, Sis Fatima, paano ba nagdadasal ang isang Fatima Soriano? Bukod po sa yung ating mga dasal, syempre nag-rosary or nagsisimba, higit pa doon. Again, everyday lang po. Pagkagigising sa umaga, kakausapin lang si Lord, pupunta din po dito sa altar namin bago matulog sa gabi, kakausapin din si Lord and si Mama Mary. Parang, paano ba? I just tell them everything. Like lahat lang po na, syempre pasalamat ka muna, and sorry po kung ikay may nagawang kasalanan sa araw na ito. And then lahat, sabihin mo na lang. Yung hiling mo, yung fears mo. Ganun lang po yung ginagawa. Talagang silent conversation lang in my head and heart with them. And again, di ba, iba-iba naman ho tayo ng way ng pagdarasal. Wala naman kasi mali doon. Basta mula talaga sa puso mo at si Lord lang talaga ang kausap mo. Si Lord. It's just you and Him, heart to heart. Amen. And Sis Fatima, anong pwede mo maging mensahe sa mga ka-faith natin or mga viewers na nanonood ngayon na nahihirapan sa kanilang pananampalataya or sa kanilang buhay ngayong araw na ito? Ang masasabi ko lang po, God loves you, unang-una sa lahat. Lamang po right now, you're not really feeling that. Kung ano man po ang pinagdaraanan nyo, you might be searching. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdaraanan niyo sa buhay, but just know that He does love you. Hindi niya po nais na tayo mag-suffer, pero nais niya na tayo'y lumakas. Kaya din tayong daraan sa mga pagsubok. Pero just know that He loves you. He is there fighting your battles with you. And that, this too shall pass. Lahat po ng loob ng Diyos sa atin ay para sa mabuti. So just know na siya po ang magdi-deliver sa inyo mula dyan sa darkness na yan. Maybe not again, not right now, maybe not tomorrow, but in His own perfect, precious time, He will. Nandyan po ang kamay niya talaga. Gumagalaw sa inyong mga buhay. At may Diyos, kahit na sabihin siguro natin sa lahat na nangyayari sa mundo ngayon, diseases, wars, we're gonna ask ourselves, nasaan ang Diyos dito? Diba? May Diyos pa ba? He's in every little thing and aspect in our lives. Kahit dun sa mga nakikita mong nagsasuffer, sa mga taong ngumingiti, sa mga pamilya mo, dun sa mga problema mo, andyan siya. Promise, nandyan talaga siya. Hahanapin lang talaga natin siya. And if di natin siya makita, don't worry, lalapit siya sa atin. He always finds us. Hahanapin niya tayo. Galing. At may specific ka ba na Bible verse na favorite mo? Bakit? Mga naririnig ko lang palagi. Of course, for us to love the Lord with all our hearts and with all our souls, diba? With all our minds. And of course, the joy of the Lord is my strength. Kasi talagang I found that, diba? Na totoong-totoo po yun sa buhay ko. And pag titingnan mo rin yung mga iba na, if you have God, ano pang ligaya ang hahanapin mo sa mundo? Ano pang saya ang kailangan mo? Kung Diyos na, di ba? Diyos na yung nasa iyo. Siya ang source ng lahat ng saya at lahat ng ligaya. Yung iaalay sa iyo ng mundo, hindi rin magtatagal yun . That's just temporary. It's happiness. But God gives you joy. And joy lasts for beyond a lifetime. Sino si Mama Mary sa'yo, Fatima? Si Mama Mary po ay syempre isang nanay natin, and best friend na pwede mong kausapin anytime. Yung kaibigang laging, kahit anong sabihin mo, pakikinggan ka lang niya. Ipagdarasal ka niya. Tapos, di ba yung best friend, tanggap tayo kahit sino tayo. Ganun si Jesus, opo. At ganun din si Mama Mary. Yung mga quirks natin,
yung mga medyo siguro tingin ng ibang tao sa atin, weird tayo for having that. Sila, they just smile fondly at it. And natutuwa si Mama Mary, natutuwa si Jesus na, ito talagang si ano, ganyan. Natutuwa lang sila kasi love nila tayo. Opo. So yun din si Mama Mary po to me. She's an intercessor who everything na sabi mo sa kanya, ibubulong niya talaga sa anak mo. Lalo na yung mga deepest na desires ng puso mo. Ganun ka niya ka-love. And ganun ka ka-love ni Jesus. Kaya, naku, ibubulong niya ni Mama Mary. Pag-uusapan nila at silang bahala para sa'yo. Meron ka ba masishare specific na idiling mo kay Mama Mary or na nangyari sa buhay mo? Ang dami po Paano ko ba i-summarize yun? Siguro kahit... Or yung pinaka-tumatak sa'yo? Syempre po bukod dun sa aking kidney transplant, then yung first one, yung second one that, yung sinasabi niya talaga na magiging okay lahat. And truly, naging okay nga lahat. Galing! And yun ding moments na, kunwari sa amin ni Father Jerry, sabihin na lang natin na medyo paalis na kami, papuntang mission sa Canada. Wala pa kaming visa, brother. Friday na. Alis namin Linggo. Talaga. Si Father Jerry tumatawag na po. Pat, sabi niya, aalis na tayo sa Linggo. Hindi pa na pumapasok yung visa natin. Paano ba ito? May ticket na po kami, pero wala kaming visa. Friday na yun, 12:00 ng tanghali eksakto. Sabi ko, nag-pray ako kay Mama Mary. Wala, sinasabi niya lang, okay na yan, matutuloy kayo. Di sinabi ko kay Father, puro light naman po matutuloy naman po tayo. Sabi niya, ha? Paano nga? 12 o'clock na ng Biyernes, alis na tayo sa Linggo. Alam niya, maya-maya lang tumawag na po yata yung embassy. Granted, tuloy na kami. Galing! Opo, praise God. Yung mga ganon, yung mga parang last minute pero nakakatuwa. Pinapakita ni Lord na, I know what I'm doing. Ako bahala sa'yo. Ganon. Yes. Opo. He's always on time. He's never late. No? Amen. Always po. Forever. Yeah. Ano masasabi mo? Kunyari, may mga viewers na sasabihin, syempre, dinidinig ni Mama Mary dasal mo kasi ikaw yan, Fatima, ikaw yan kami, hindi naman kami katulad mo. Ano masasabi mo dun, sis? Hindi naman po kailangan maging magkatulad tayo. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Kaya, I don't feel comfortable pag sinasabi ng iba, di ba, Brother Adrian, na, kay Fatima, kasi malakas yan kay Lord. Banal. Malakas. Malakas. Parang what does that even mean? Like, do I have some kind of special position? Hindi naman ako naging parte ng Biblia. Di ba? Ako narito lang ako. Ganon din po kayo. Lahat tayo malakas sa Kanya. And that's no lie. Talagang, hindi mo po kailangang maging kung sino man, Father Jerry Orbos, Fatima Soria, o kung sino pa mang nilulook up mo para ikay maging malakas sa Diyos. Just because anak ka niya, yun, sapat na yun. Makasalanan ka man or hindi, kung lalapit ka, hihingi ka ng tawad, bibuksan mo puso mo sa Kanya, yun na yun, malakas ka talaga sa Kanya because you are a child of God. And that's all you need to know. That's powerful, Bukod kay Mama Mary, kanino ka po humingi ng intercession? Specific saint na favorite mo? Meron ba? Natutuwa po ko syempre kay Saint Joseph. He's, talaga ang gandang example ni Saint Joseph yung obedience kay God despite the uncertainty and fear. Si Saint Padre Pio, syempre po. Obvious, nasa likod mo. Yes, there you go, opo. Talagang napaka-powerful din ng intercession ni Padre Pio And, ito na-share ni Father Jerry po. Sinishare din namin sa aming mga kaibigan tsaka doon sa mga nagpapadasal po na may karamdaman, especially cancer. Si Saint Ezekiel. Ayan, Saint Ezekiel Moreno. Ezekiel Moreno, oo. Na siya ding isa sa mga nag-intercede din po for Father Jerry that now he's, cancer-free. Praise God. Opo. Wow, amen. Yes, si Ezekiel Moreno is nag-mission siya dito sa Pilipinas, right? No? Oo nga daw po. Sabi nga rin ni Father Jerry, katuwa naman. Malapit siya sa mga Pilipino din pala. Correct. And Fatima, kung meron ka sasabihin sa younger self mo, ano to? Wow! Ang ganda pong question yan, In fairness, napaisip talaga ako, anong sasabihin ko sa kanya? Mag-practice ka pa kumanta.
Para mas maagang mas maagang umokay yung boses mo kasi marami palang makikinig sa hindi mo lang alam. Kailangan gawin mo yun for the Lord. Just be better. Yun lang. Yun lang po siguro. Hindi ko talaga maisip ano pa sasabihin ko. Talaga may mga ganong moment na minsan di ka na kasi parang maganda na talaga boses mo. Parang, ako, pag kumanta, mag-aalisan mga tao, di ba? Mga ganun. I promise po, noong kung maririnig yung boses ko nung una akong nakilala ni Father Jerry, talagang, talagang, paano ba? Sabi niya nga, hindi, I can't believe na, sabi niya, hindi ko lang nasabi sa'yo ito dati, kasi, sabi mo, dream mong maging singer. Pero, nung narinig kita kumanta, sabi niya, paano ko ba gagawa ng kanta tong batang to? Medyo parang boses lata. Paano ba yun? Parang, he means this in the most loving way. I'm not taking this against him at all. This is in loving. Talagang, sabi, kasi totoo naman, kung maririnig niyo po noon, alam niyo, parang mga bata lang na trip lang nila kumanta ganun. Pero awa po ng Diyos, hindi, it has changed. Hindi na po ganun yung boses ko ngayon by the grace of God. And, yun po, hilig ko lang talaga siya noon po. And, hopefully, kahit ganun yung tunog noon, nagamit din talaga ni Lord, kahit medyo rusty pa. Hindi ako makapaniwala, pero thank you for sharing. I promise po, we have clips. Totoo yun. At least yung mga ibang viewers dyan, may pag-asa pa, di ba? Ay, lagi kong may pag-asa. Kung ayaw sa'yo ng kanta, pilitin mo siya. Hindi pwedeng ayaw niya sa'yo. Pero ang pinaka-favorite mo kinakanta palagi? Naku, wala po akong favorite sa dami po eh. Kung ano po yung whatever strikes my fancy at the moment, yung biglang gusto kong kumanta ng pop. Minsan gusto kong kumanta ng love song. Minsan gusto kong kumanta ng sunod-sunod na inspirationals. Minsan kahit rock, sinasabayan ko yung mga nagugustuhan kong rock na songs. Ganyan. Basta music po. In general, I just love. Talagang, it's one of the greatest gifts na binigay ni Lord. Parang may quote nga po ko na nabasa nung isang araw na parang without music, life would have been a mistake. Parang ganun. Something to that effect. And sabi ko, life would be kind of a different. Parang mistake nga yun. Na anong gagawin natin? Walang musika. Isang buong lengguwahe na rin yung music. Opo, di ba? Anong meron tayo? So, talagang thank you, Lord, for music. Parang food yan eh. We can't live without it talaga. Like in Psalm, it's a song di ba? Yung sa Bible. Yes, opo. Kaya ang sarap mag-psalm, kumanta ng psalm pag nagka-cantor po sa church. I really just take that so seriously. Kasi po, di ba, word of God yun eh. Yung kinakanta mo sa pagliligtas natin, yun hindi lang yun basta-basta. So, hindi biro. Hindi yung parang kumanta ka lang sa isang talent show. Talagang you're talking about the salvation of people. Yeah, you have to get it right. And katulad ni David, di ba, kunya sa Psalm, may pagkakataon din pa sa moment ng buhay mo, nagagalit ka ba? Kasi parang hindi eh. May ganun, curious ako. Oo po. ang flow ko talaga, magagalitin ako pag naiinis ako yung when I don't get my way or when I'm annoyed. Di ba, as many of us do, ganun din po ako talaga. Kaya nga, yun ang lagi ko pong pinipray na i-fade ni Lord yun. Kasi I know it, my family knows it, the people closest to me know it. And it's not a nice thing to have. Diba? Yung ganung pikunin ka, magagalitin ka, kailangan mag-decrease ho talaga. And of course, it's hard work. We're all works in progress nga po, diba? So, yun. Talaga? Hindi ko ma-imagine paano magalit isang Fatima, diba? Opo, hindi na natin i-imagine. Kasi it's not nice. Opo. Well, maganda yan at least na sa ating mga ka-faith na talagang lahat tayo ay work in progress, diba? Kasi minsan nakikita lang nila kung ano yung nakikita nila sa, diba, kung sino tayo. Pero meron din tayo mga other side that we are struggling to purify. God is purifying us. Yes. And I love that you brought that up, no, Brother Adrian, that you asked me that question. Kasi
di ba lalo na sa panahon ng social media ngayon, para tayong na-oblige na itago yung ugly parts natin. Yes. Di ba? I'm not saying na dapat maging proud ka na may hindi ka magandang ugali. Hindi yun. But sometimes we have to embrace the fact that yes, we are flawed in order for us to get better. Kasi pwede tayo mag-manufacture ng image na gusto nating makita ng tao sa atin. Tapos yun lang. Pero alam natin, false yun eh. Hindi talaga yun yung true self natin. And that's where all the trouble begins. Pero kung bubuksan mo yung sarili mo na, nga, ba't ko ba itatago to? Ako lang bang ganito? Ako lang bang mainitin ng ulo? Hindi! Di ba? Okay lang po talaga. And I think that's a very important step talaga. Honesty. I-acknowledge mo na meron kang kahinaan. Yes, i-acknowledge mo. Kasi kung di mo acknowledge, if you think it's not there, hindi mo siya mapapagaling, hindi mo siya mako-correct. Opo. And curious ako, sa ating mga viewers, ano ang guardian angel sa'yo? Paano yung relasyon mo sa guardian angel mo, Fatima? Have you... guardian angels po, ganun din, parang best friend din na yung, parang, paano ba? Ano mo sila parang kapatid din na yung protector mo na pag medyo nata-trouble ka, hindi mo alam niligtas ka na pala, na parang, thank you, guardian angel, you're the best. Talagang, you got my back, ganun. Parang siblings mo sila na laging pinapadala ni Lord para maging companion mo, maging bantay mo, ganun. And sometimes even angels, 'di ba? Alam naman natin 'yun. They walk here on earth din, people that God send to you. 'Di ba? Yung mga taong di mo akalain na gagawin ito just out of the goodness of their heart. People who make you smile, people who make you laugh. Yeah, people who make you better, those are your angels too. Naniniwala po talaga. Yes. And meron ka pa ba mga pangarap in the future? Ano pa yung specific para sa sarili mo or sa community na sinusuportahan mo? Or meron ganun? Pangarap ko lang po na lalo pa kaming, and tayong lahat, no, na mag-grow in holiness. Na ano man yung ginagawa natin, kumakanta man tayo, nagtutugtog ng music, nagsasalita, nagdarasal, na lalo pa tayo talagang, lalo pang palawigin ni Lord yung kaalaman natin, tsaka yung ano natin, yung bunga ng pananampalataya natin, para mas marami pa tayong maakay sa Kanya. Na maging kind pa tayo lalo sa isa't isa, despite our differences, to be able to communicate the Word of God to others as well. Nothing na ano po no? Wala masyado akong specific na answer to that. Kasi I've said this before na kung ano man yung pangarap ni Lord for me, yun na rin yung pangarap ko for myself. Wala akong grand na anything. I have little dreams, sure. Pero wala yun I'm sure wala yun sa kung anong pangarap niya para sa akin. So yun po yung inaabangan ko talaga with anticipation and excitement every day. Amen. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko, yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful Shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. And meron tayong some question dito, Fatima, sa ating mga viewers. From Rosario Servidad Noble. Nakikita mo ba si Mama Mary kahit ikaw ay bulag? Excited na akong makita ka. Opo, alam nyo, yun nga po mahirap i-explain kasi I don't see you po, di ba, right now. Hindi ko nakakita yung sarili ko, yung parents ko. But whenever I pray to Mama Mary, lalabas lang po talaga yung light
so much light sa kanya, and it forms into a face. And I just know in my heart na siya yung face na yun eh. Kasi liwanag eh. And di ba, pwede nyo sabihin sa akin ngayon, Fatima, paano kung hindi naman pala si Mama Mary yun na, number one, paano kung masama pala yun? Or pretending to be Mama Mary? Or imagination mo lang? I'm sure hindi po hahayaan ni Lord na magtagal kung makita yung ganung bagay kasi bad pala yun or ako lang pala yung nag-i-imagine yun. But every single time that I call on her, yes, andun lang po siya. And it's been like that since, 2003, nung dinadialysis po ako. Talagang it's just been the light of Mama Mary. Opo. Wow. Ano siya? Talagang nakikita mo, I mean, very distinct or malinaw na malinaw siya or form of a woman? Paano mo siya mas ma-describe sa amin? Siguro po, malinaw na malinaw para sa akin. Kasi hindi ko po alam kung gaano kalinaw it can be for a sighted person. Pero sa akin, malinaw na yung light, nagiging mukha niya talaga, na nakasmile. Mukha ng lady, na dalaga, ganun, with long hair, and laging very gentle. And I'm sure, matatawa lang kayo pag sinabi ko to, kasi wala pa naman ako nakikitang face on earth. Pero I just know na wala talaga siyang kamuka dito sa atin sa world. Yun lang po yung masasabi ko. I can't describe to you colors, like anong kulay eyes niya, hindi ko alam yun. Gaano siya katangkad, hindi ko masasabi yun. Pero yun po talaga. That's all that I've seen since that started. And, people might believe that, people might not. People will say things, syempre. Kasi hindi naman ho tayo pare-parehas ng mga paniniwala. Okay lang din po yun. Basta ako, I'm just sharing kung ano po yung nag-i-experience ko for about 21 years now of my life. Wow. Kasi iba, pag may ganyan experience, nakakamoy sila ng parang rose. May ganyan di pangyayari ba sa'yo, Sis Fatima? Kay Mama Mary? Opo. Minsan nangyari yun kasama namin si Father Jerry Orbos na nag-amoy na lang bigla roses. Nasa loob kami ng room na may AC, gano'n na bukas. Marami kaming tao. And then he was just showing us this rosary ng Our Lady of Naju. And yun po. Ayun, sa Korea. Yes, opo, di ba? Kay Sister Julia Kim. Nag-amoy rose na lang bigla. And sometimes randomly po, di ba? Pag nagdadasal ka, parang bigla lang may maaamoy ka na ang bango-bango. Alam mo namang wala naman sa inyong nag-spray ng pabango or ng lotion or ng air freshener. Pero parang bigla na lang mangangamoy. And parang pinaparamdam niya lang sa'yo na, I'm here, I love you, I hear you, gano'n. Opo. Wow, sana all. Yeah. Mapapasana all ka na lang sa experience. Grabe. Kasi di ba, syempre marami sa ating mga viewers, ako, very Marian devotee. Sana one day magpakita rin sa, yung magkaroon din ng ganyan sa panaginip or anything. Ay, hindi po imposible. I'm telling you. Hindi talaga imposible. Ayun. May question din dito, sabi ni Fe Lasala. Pagbati sa iyo, Fatima, paano mo napapanatili ang iyong positibong pananaw sa lahat ng bagay? Kasi ako, kahit naglilingkod na bilang isang katekista, dumadating pa rin sa punto na nagkakaroon pa ako ng agam-agam. Ay, opo naman. Hindi po maiwasan. Minsan, kapag nagsiserve ka nga, parang lalo ka pang natetest eh. Kasi nagsiserve ka na, siguro nga talagang para palakasin ka pa na, wag bibigay sa temptation or, nako, kahit na medyo shaky yung pagsiserve, kailangan kumapit ka lang, tuloy lang. Siguro po, hindi ko rin alam. Siguro po, just knowing that God is in control. Like, hindi naman ako ang masusunod eh. Siya naman pa rin ang masusunod. Siya yung makapangyarihan. Siya yung may hawak ng buhay ko, ng buhay nating lahat. And yeah, yun lang po yung pinaniniwalaan ko talaga. And hindi ko alam kung ano pa po. Siguro binibigay niya na lang din talaga sa akin yung strength to be positive. And I know sometimes sinasabi nila masama talaga yung sobrang positive, especially when there's people na may toxic mga positivity. Diba? Yung parang alam mo namang hindi okay, lagi mo pa silang sasabihan ng kung ano. Diba? Hindi okay na yan, ganun.
siguro nga, may time and place ho, no? Yung positivity. But all I know is that to me, it's just been there in my heart that okay lang lahat. Kasi nandyan si Lord. Like every moment. Opo. Amen. Yeah. And sabi ni Gresha Kads, paano mo nalaman na meron kang gift of healing? Nung pong 2007, we went to Canada po. Again, hindi after nung year na wala kami pang visa, nung paalis na kami. Pero di ko alam to, sis, na meron kang gift of healing. Nakita ko lang dito sa question. Opo, bumalik. Dumating po siya noong 2007. We went to Canada with Father Jerry Orbos po. And usually, when people come to us po after Mass, we just say hi or shake their hand or kind of, lay hands po para pagdasal lang sila sandali. Ganun lang. Pero, yun po, nung may lumapit sa amin na taga-Canada na sabi, pwede bang, can you put your hands on me and just pray for me and pray with me? Bigla na lang po siyang natumba. And thankfully, yung mga sumunod, gano'n na rin po yung nangyari. Thankfully, nandun po si Father Jerry. Nagtatawanan pa nga po kami kasi sabi namin, bakit ba yan? Natumba na sila? Bakit sila biglang nagtumbahan? Diba? We didn't know what it was. And so, that's when Father Jerry explained, sabi niya, don't laugh. Sabi niya, don't laugh. What's happening is, I think Fatima has been gifted with the gift of healing. Sabi namin, paano po yun? Ba't po sila natumba? Sabi namin, and sabi nga, and I'm sure Brother Adrian, alam niyo to kasi you serve sa then kayo ay sa feast, na nasislain sila in the spirit. Which means, di ba, para kang natutulog pero hindi. But it's just when the Holy Spirit takes over your entire body and yung mind mo siguro and yung heart mo, yung soul mo, and it heal ng Holy Spirit ni God whatever needs to be healed in you. And di ba, I know very controversial minsan yung topic na yun kasi some makikita natin sabihin na nagpretend lang matumba, nagpretend na may ano ng Holy Spirit, may mga sinasabi gano'n. And take from that what you will. Maybe it's true, maybe it's not. But in our experience, ilang years na po talaga yun, especially with the guidance of Father Jerry, that we've come to discover na ganun po yung nangyayari. Na pag nag-pray over ka, minsan hindi po lahat masislain in the spirit, but that doesn't mean they're not being healed. Hindi ibig sabihin nun, hindi sila gagaling. And also, hindi po lahat ng kagalingan, di ba, is instant. Diba? Hindi naman parang magic yun. Yes, na biglang wala na yung sakit mo. Minsan ganun, pero hindi lagi. But hindi ibig sabihin no na hindi ka pinagaling or tinatouch ni Lord. And also, lagi naman po natin sinasabi, hindi po ako nanggagamot, hindi po ako nagpapagaling, pinagdarasal ko lamang po kayo. And si Lord po yung gagawa ng panggagamot at saka pagpapagaling. So, paano mo siya in-accept, Sis Fatima, nung una? Na-convince ka ba kagad na totoo yun? Or, kasi syempre, di ba, parang, it's a great responsibility, no? It is po. And kami, hindi rin kami agad na, siguro ako, I was more in like, awed by it. Like, nahiwagaan ako na, ano to? Tapos si mama ko po, ganun, yung parents ko, parang, ganun din sila, lalo na dahil nagtutumbahan nga yung ibang pinipray over. Sabi nila, ba yan? Totoo ba yan? Sabi nga nila parang, anak, bakit pinutulak mo yung dinadasal mo? Pinutulak mo na. Sabi ko, ang liit-liit ko, yung dinadasal ko, malaking babae or malaking lalaki, matatangkad. Kaya ko ba itulak yun? Ang liit-liit ng kamay ko, lalo na nun. So, sabi namin, ito na talaga. It's really from God. Basta ang dasal ho namin, Lord, kung talagang mula to sa'yo, syempre, gagabayan mo kami at saka magpapatuloy siya, kayong bahala sa amin. 'Di ba? Kung masama, kung may hindi maganda, ititigil niyo po, Lord. Yun talaga yung dasal po namin. And it wasn't easy kasi minsan 'di ba, ako po ay kidney transplant patient. And bakit pa kung kailang na kidney transplant ako, doon pa po ipagkakaloob ni Lord tong gift na to. Which, 'di ba, will have you be exposed sa maraming tao, lalo na sa mga may sakit. Tama. Sabi namin, bakit, diba? Ngayon pa yung timing, Lord, talaga, na kung kailang prone ka to infection, you'll be exposed to many people. But again, nag-trust lang talaga kami na
hindi Lord, ikaw naman ang may bigay nito. You will take care of me. You will take care of us. Grabe, praise God. Amen. And Opo. Curious ako, Sis Fatima, kasi nga, you're a very prayerful woman. May times ba sa moment na buhay mo, may may nagparamdam sa yung soul na nagpapadasal sa'yo? Or something, may ganyan bang pangyayari sa buhay mo? Wala naman po, pero marami pong nagpapapray for the souls of others. And doon ginagay din tayo ni Mama Mary doon sa pagdadasal sa kanila, especially the souls na yung inaalala ng mga kamag-anak nila na baka nasa purgatory ba to or medyo may unrest pa tong soul na to, please pray for him or her or them para maka-achieve sila ng peace. And yun lang naman yung mga so far experiences na napag-anuhan po namin. Opo. Ayan. And from Brother Roland Gratila Katan, Sis Fatima, paano mo nalampasan ang lahat ng pagsubok sa iyo? Hindi ba nawala ng faith kay God na bakit ikaw ang hindi nabigyan ng paningin? Ito po yung na-discuss natin earlier, no? So, again, paano nalampasan? Dahil po kay Lord. Dahil sa pinibigay niyang lakas sa amin at sa pamilya ko po. And syempre sa pagmamahal and support ng pamilya at mga tunay talaga na kaibigan at kahit mga hindi kaibigan, kahit strangers na pinapadala ni Lord bilang angels din. Yun po ang dahilan ba't namin nalampasan and nalalampasan pa rin yung lahat ng pinagdaraanan po. Yun. Amen. Ayan. Tapos may question dito si Aldin Buenavides, pero nasagot mo to. Nagpakita ba sa'yo si Mama Mary? Oh, there you go. Saan ka po maaaring bisitahin ng personal? Maaari bang magpa-picture? Napanood ko din dati interview kay Boy Abunda. May gift of healing ka at singer din. Ayan. Thank you po. Opo. Currently kasi nasa States ka ngayon, di ba? Ayan. Kasi opo, dito sa San Diego. Opo. Pag kayo po nagawi dito sa USA, stop by po kayo and we will take a picture together. Pero saan church ka specific nagsiserve? O meron bang ganun dyan na parish sa US? Opo. Dito po, active po kami dito sa aming parish sa St. Mary's Catholic Church. Dito po sa National City, sa San Diego. Yun po, part po ako ng choir doon. At ang saya-saya. Sarap po talaga ng feeling. Opo. Ang sarap ng feeling kumanta for the Lord. Masarap na nga kumanta lang pero kung for the Lord pa, ay naku, wala na pong katumbas talaga. Walang tatalo. Amen. At sabi ni Pinay saan man, were you born blind? If there is any, ano po, ma'am, ang unang tanong mo sa Panginoon dahil sa iyong sitwasyon, lalo na nung lumaki ka? Marami ka bang naging close friends kahit limited ang iyong mga galaw o kilos? Maraming salamat po, Sis Fatima. Salamat din po sa tanong. Opo, pinanganak po ko na hindi nakakakita, pero sa awa nga po ng Diyos, kahit yung paglaki ko po, tinry po talaga ng parents ko na erase ako like katulad din ng ibang bata as possible. Pero syempre marami ho ding limits yon. Pero tinuro po nila sa akin para ma-memorize ko yung around the house, ganyan, yung surroundings ko. And syempre po, pumasok po ako sa school. Una, sa regular school muna po. And I've made some friends there too. Pero nun pong kalaunan, nilipat na po ako sa SPED din, sa Special Education School, para maturuan po ako mag-braille and makapag-use ng white cane, saka po doon, yung mga friends ko, naging friends ko din po doon na kapwa ko din na hindi nakakakita. Yes, and hanggang dito rin po sa US, awa naman ng Diyos, nabibiyayaan tayo ng mga kaibigan din na nakakasama natin to do fun things. And yes po, kahit hindi po ako nakakita, nanonood ako ng sine, nanonood ako ng mga movies or series, ng binge watch din. And that's what really, lumaki po ako, yun lang talaga yung tawag ko. Di ba sabihin nyo, hindi mo naman nakakita so nakikinig ka lang. No, nanonood ako talaga. Nalaman ko pa rin yung nangyayari, so nanonood din ako. Opo. Wow. Grabe. Grabe, very inspiring. Grabe yung naging buhay mo talaga, sis.
Siguro, baby, last question ko. Why you love being Catholic? Bakit mo mahal pag-iisang Katoliko mo? I love being Catholic po kasi ramdam na ramdam ko po sa ating pananampalataya at sa ating pagsisimba, sa ating pagdarasal. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng Diyos eh. Saka sa atin po yung pananampalataya na there's so much hope. I know sometimes people will say, oh, ang dami yung restrictions, ang dami yung kung ano-ano pang sinasabi. Look beyond that po eh. Hindi yun yung bumubuo sa ating, di ba? Hindi yun yung bumubuo sa ating faith eh. Ang bumubuo sa ating faith, our trust and belief in the resurrection, na hindi po, di ba, na hindi pagtatapos ang kamatayan. Di ba? May Easter eh. May Easter after Good Friday. Ganun din yung pananampalataya natin. At the end of our lives, there's a redeeming God, a loving God waiting to take us home. Hindi sa atin empty. Walang emptiness sa ating pananampalataya. No matter what life, will be like for you, ano man ang mangyari doon. Hindi yun eh. In the end, yung eternal life mo, it promises so much because of the resurrection and because of the Lord. And that's why I love being Catholic po. Amen. Overall, yes. Bigla may nag-pop up na question sa akin. Have you seen the face of God? How or Jesus? I see the face of God every day in my family, when I sing, in my friends in church, and in outside of church. When I do fun things with my sister, when we watch musicals, when I see people who are asking for prayers, when I see people who are struggling as well, the face of God is there. And of course, when I pray po, I see the face of God. And every day, when I do things like this, I know God is there. You see the face of God everywhere. Wow. Curious ako, pag when you take the Eucharist, ano yung nararamdaman mo? Or may chance ba na parang katulad, di ba, nag-pray ka, rosary, you see the light of Mama Mary. Pag, yes. there's moment ba ng buhay mo yung when you take the Eucharist, baka may ma-share ka experience? Diyan, yung another pa po siguro ngayon, the Eucharist is, di ba, our highest form of worship. That's where I also see the face of God. When I receive it, actually consecration parang din po yan. Inaano ko na rin when I receive it. I picture in my head yung body of Christ na bloodied, pero buhay, humihinga, tumitibok yung puso. Tapos, just looking at you with loving eyes. Yun lang yung pinipicture ko. Just the love that it took for Jesus to do that, to give His life for us. And for still to give His life for us, kahit hanggang ngayon na nagkakasala tayo, kung ano-anong ginagawa natin, kung ano-anong nangyayari sa atin. Di ba po? Pero every Mass, He gives Himself. He gives and gives and gives Himself. Yun po yung palagi ko pinakakatandaan. And syempre, I keep in mind and in my heart that yes, I am consuming the real body and blood of Jesus. Flesh to. Hindi to representation, hindi to symbol. This has been blessed to be that exact thing. To be Jesus' own flesh and blood for you and for me. Kung hindi ako nagkakamali, I think parang si Father Jerry Orvos is na-experience yung Eucharistic miracle with Julia Kim, no? That's right. Opo, in the 90s, siya po yung give ng communion kay Sister Julia. And then, pag upo niya po sa upuan niya, she opened her mouth, it was flesh. I think, ang dami na pong ganito rin, yung mga Eucharistic miracles. If you look them up, ang dami ng stories, and they have been tested too, na it really is the flesh of a man. Kung I think sinubok ko nilang imbestigahan ito. Yeah. So God is really with us, for sure. Yeah, amen. Ayan, so Sis Fatima, baka meron kang gustong i-promote sa ating viewers, ang kanila pwede pang masubaybayan, mapakinggan. Ayan, baka pwede mong i-plug sa ating mga ka-faith na nanonood ngayon. Sa ngayon po, mapapakinggan niyo po ako every Wednesday, or we try to do it every Wednesday po sa programa po ni Brother June Banaag ni Dr. Love sa Radyo 5. I think alas 9 ba ng gabi yata po nagsistart yung kanyang program.
Dun po, mapapakinggan niyo po kami doon. Nagre-reflect po tayo sa gospel at nananalangin po, syempre. And sa Easter po, sa March 31, mapapakinggan niyo po ako sa programa po ni Father Jerome Marquez sa, I think it's called God Bless You, sa Istrenta, sa yung dati pong teleradyo ng ABS-CBN. Doon po mapapakinggan niyo po kami. Magre-reflect po tayo doon. Siguro dahil Easter, syempre po ipagdiriwang natin ang nalalapit na Pasko ng pagkabuhay. Yeah. And also you have mga social media accounts. Tama. Opo, mahanap niyo po yung sa Facebook po yung ating page where we can be reached sa Fatima Victa Soriano po. If you just put that in your search box, andun po pwede po kayo mag-request ng prayers or katulad po ni Brother Adrian, ganito. Yeah, doon po na-reach. Yes, pwede po tayo dun magkwentuhan. And meron din pong YouTube channel kung saan minsan po pagka hindi po tayo super busy, nagko-cover lang po ng mga inspirational na kanta sa Fatima Soriano din po pag sinearch niyo po sa YouTube. And syempre po sa Spotify, yung ating music nandoon din po. Pag sinearch niyo rin po yung aking name, lalabas din po yung music doon. Especially yung bago po nating CD na Lord of My Life na by the grace of God, nagawa po natin noong 2020 or 21. Kasagsagan po ng pandemic that God 2020/21 kasi it took a while to make it. Opo, yung mga songs po doon na pinray ko talaga kay Lord po yun na sabi ko, Lord, pandemic naman, lahat kami nasa bahay lang, parang kailangan ulit nating, ma-inspire. So sabi ko, ang tagal na rin po since nakagawa ako ng song. So kung pwede lang po, baka pwede niyo po akong bigyan ulit ng songs. And I'm telling you, brother, after ko pong dasalin yun, siguro maya-maya lang meron ng melody and music. Pagkatapos, that entire week, sunod-sunod na po bawat araw, may bago siyang kanta na ipinagagawa po sa akin. Ito po yung Lord of My Life na CD. Yan. Meron po siyang 11 songs na nagawa po natin yun nga during the pandemic. Kaso po itong CD na to, unfortunately sa ngayon dito lang po siya available sa San Diego kasi yung proceeds po ng nabebenta natin na CD is napupunta po sa ating churches dito, sa amin pong parish and sa kung saan pa pong parish namin siya din na nadadala po. Yun po yung ating naging idea for the proceeds ng CD. Yes. Pero they can listen naman sa Spotify, right? No. Yes, opo, nasa Spotify or Apple Music or Amazon or kung saan man po kayo nakikinig ng inyong music, kahit YouTube din po. I think it's there too. So hopefully it does inspire you po, and hopefully God, speaks to you through our simple songs. Yes, for sure. Ilalagay ko yung link niyan kung saan nila pwedeng ipakinggan at i-follow Fatima. Thank you po. Thank you so much po, Brother Adrian. And po meron ka any last word or last message sa ating mga ka-faith bago ka namin hingian ng closing song or a prayer? Ganun. Sure po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo, Brother Adrian, at sa mga ka-faith po natin na nakikinig, nanonood ngayon. Just be proud of your faith and take joy in your faith. Yun lang pong aking masasabi. And of course, hope. Of course, yung hope natin in our God. Take it from that. Take it from the faith. Take it from being Catholic and from praying. Yun lang po ang aking masasabi siguro. Grabe. Very inspiring, very powerful. Walang kupas talaga, Sis Fatima. You're such an inspiration to everyone. Diba? Despite ng yung mga pinagdaanan, despite ng sitwasyon, ay nagiging nananatiling yung faith mo at kitang-kita yun sa'yo at ikaw ay nagsisilbing liwanag sa ating mga kababayan at sa mga, di ba, nakakasalumuha mo. So maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po, Brother Adrian. Thank you so much po. Praise God for all of that po. For his gifts to us at tayo kanyang talagang ginagamit po for his greater purpose. Thank you po. Yes.
And Sis Fatima, baka pwede ka may mag-request ng parang ano yung tingin mong closing song na pwede mong i-share parang as a prayer sa ating mga viewers? Ay, sure po. This is one of my favorite songs po, written by Father Manoling Francisco. And every day, especially when I serve, this has always been po my prayer. And so let this be our prayer din po as well. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can fill. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Grabe. What a powerful song. Para feeling ko nasa langit na ako, Sis Fatima. Thank you po. Wow. So, grabe. I'm sure doon pa lang sa short line na yun ay marami tayong mga ka-faith na talagang na-inspire sa kantang yan at di lang sa naging kwento mo pero yung buong ikaw ay talagang a voice of God to all of us. So, maraming salamat, Sis Fatima. Maraming salamat po, Brother Adrian. Salamat po. God bless you po. And again, salamat po for doing this para po sa ating mga kapatid na Katoliko at sa lahat pa po ng ating ding mga kapatid. Truly, yes. you're doing God's work here. So, salamat po. Amen. And please pray for me and we will pray for you, Sis Fatima. Ay, salamat po. Yes, we will be one with each other po through prayer for sure po. Salamat po, Brother Adrian. We'll pray for you. Yes. God bless po. And we're looking forward to see you here again in the Philippines in the future. Yeah. Ay, same here po. Thank you po. Looking forward to that. Hopefully we can meet someday po, personally, yes. Yeah. Yeah. Excited ako dyan. Same here po. Salamat po. Sis Fatima, maraming salamat sa your time and thank you sa mother mo na coordinate din ng interview na to. Thank you talaga so much and I'm praying for you and for your ministry. So God bless. God bless you din po, Brother Adrian. We'll pray for you po always as well. Keep doing what you're doing. Salamat. Amen. Po. It's such a blessing to be invited by you. Salamat po.